Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nanganib ang buhay ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, nang atakihin ng drone ng kanyang tirahan. Mabuti na lamang at wala siya sa lugar noong nangyari ang pag-atake, kaya naman hindi siya nasaktan 10 ng kanyang pamilya. Mula pa man noong nakaraang taon, sinimulan ng Israel sa pamumuno ni Benjamin Netanyahu ang isa-isang pagpapatumba sa mga top leaders ng kanilang kalaban. Sa pamamagitan kasi nito ay magiging mahina sila at mas madali na lamang para sa puwersa ng Israel ang matalo sila. Sa pinakahuling top leader na napaslang ng Israel na si Yahya Sinwar, na para sa mga Israeli ay ang kanilang enemy number 1, marami ang nagsabi at nanawagan lalo na ang mga pamilya ng mga bihag na hawak pa rin ng Hamas na gamitin ang pagkakataong ito upang makipagkasundo na sa Hamas at mapalaya ang mga bihag. Ayon din sa mga kaalyadong bansa ng Israel, itigil na dapat umano ni Netanyahu ang mas lalo pang pagpapalawak ng pag-atake at huwag nang palakihin pa ang kaguluhan. Ayon sa mga kaalyadong bansa ng Israel, ito na umano ang tamang panahon para pahupain ang tensyon. He's here now to congratulate him getting Sinwar, and I told him that we were really pleased with his actions, and further that now's the time to move on, move toward a ceasefire in Gaza. Today is marked by the death of Yahya Sinwar, and this day is both a turning point and a military success for Israel. This occasion must be seized so that all the hostages can be freed and the war finally stopped. Natatakot na din ang ibang mga bansa, lalo na ang mga Arab nations, dahil nadadamay na sa kaguluhan maging ang pagdating ng tama at maayos na humanitarian aid sa Gaza Strip na pinakakailangan ng mga sibilyang Palestino. Dahil dito'y binigyan pa ng ultimatum ng Amerika ang Israel na kung sakaling hindi sila titigil sa kanilang ginagawang mas pagpapalawak pa ng kaguluhan at hindi masosolusyonan ang hindi maayos na humanitarian aid sa Gaza, sa loob ng 30 araw ay ihihinto nila ang kanilang military aid sa Israel. Ang nais na ito ng Amerika ay agad namang tinugunan ng Israel. Nagpadala agad sila ng mas maraming bilang ng mga trucks na may sakay na humanitarian aids papasok sa Gaza. Subalit ang panawagan ng ibang mga Western countries na tigilan na ang pag-atake ng Israel sa Lebanon at huwag nang mas palakihin pa ang kaguluhan ay 100% nakakasigurong marami na hindi ito gagawin ng puwersa ni Netanyahu. Kahit ang panawagan ng mga pamilya ng mga bihag na makipagnegosasyon na ang Israel sa Hamas upang mapalaya ang kanilang mga kapamilya habang sariwa pang pagkakapaslang kay Yahya Sinwar ay hindi din pinakinggan ni Benjamin Netanyahu. Lahat ng mga suhestyon at pahayag tungkol sa pagtigil ng kaguluhan, sinupalpal ni Netanyahu at tila ayaw niyang mangyari. Nais niyang magpatuloy pa ang laban at para sa kanya, hanggat hindi tumitigil ang Hamas sa kanilang kalapastanganan ay mas lalong hindi din sila titigil sa kanilang ginagawang pag-atake. Lalo pa ngayon na kauna-unahang pagkakataon ay tinarget siya at ang kanyang pamilya at sinubukan siyang patahimikin. Pero sa mga lumabas na balita, kung sa mata ng marami ay napakatapang ni Benjamin Netanyahu, para sa ibang mas nakakakilala sa kanya lalo na siguro sa mga kasamahan nito sa pamahalaan ng Israel, may tuturing siyang isang malaking duwag na ayaw harapin ang kanyang totoong kapalaran. Natatakot si Benjamin Netanyahu dahil sa pagtatapos pala ng digmaan ay ang pagtatapos na din ng kanyang karera bilang Prime Minister ng bansang Israel na sa huli ay sa kulungan ng kanyang bagsak. Kung sakaling matapos pala ang kaguluhan sa kanyang bansa, malaki ang tsansa na masintensyahan siya ng 10 taong pagkakabilanggo dahil sa mga patong-patong na kasong nakasampa laban sa kanya. Noong taong 2019, ilang taon bago magsimula ang kaguluhan, sinampahan ng kasong fraud, bribery at breach of trust si Benjamin Netanyahu. Ayon sa lumabas na ulat, para magmukha siyang malinis at mabango sa mata ng publiko, nagawa niyang bayaran o suhulan ang ilang mga media outlets sa kanilang bansa upang maglabas ng purong mga magagandang balita lamang tungkol sa kanya. Nagsimula din ang corruption trial laban kay Netanyahu noong 24 ng Mayo taong 2020.
Subalit humaba ng humaba ang proseso nito. Bunsod na din una noong magkaroon ng pandemya at muli na naman itong nahinto nang magkaroon ng gyera sa pagitan nila at ng Palestine. Taong 2019, isinakdal si Benjamin Netanyahu sa tatlong magkakaibang kaso na pinangalanan pang Case 1000, Case 2000 at Case 4000. Umpisahan muna natin sa Case 1000. Ito ay tungkol sa kanya at sa kanyang asawa na tumanggap ng malaking halaga o regalo mula sa prominenteng Israeli Hollywood producer na si Arnon Milchan at sa Australian billionaire businessman at Israeli citizen na si James Packer. Tinanggap ng mag-asawang Netanyahu ang malaking halaga o mamahaling regalo na ito kapalit ang kasunduang pangpolitika na pumapabor sa mga nabanggit na mga business tycoons. Dito ay sinampahan siya ng kasong fraud at breach of trust. Ang fraud at breach of trust kung sakaling mapatunayang sangkot nga si Netanyahu ay may kaakibat na hanggang 3 taong pagkakabilanggo. Habang sa kasong bribery naman o panunuhol ay maaari siyang makulong ng hanggang 10 taon at malaking multa. Noong Hunyo 2020, pinagtibay at inamin ni Milchan na binigyan nga niya ng malaki o mamahaling regalo ang mag-asawang Netanyahu. Ngayon ay dumako naman tayo sa Case 2000. Sa kasong ito naman, napabalitang si Netanyahu ay nakipagnegosasyon at binayaran niya ang Yediot Aharonot, isang pahayagan sa Israel na kung saan magpapalabas sila ng mga magagandang balita tungkol kay Benjamin Netanyahu upang mas lalo pang bumango ang kanyang pangalan sa publiko. Kapalit naman ito ay ang gagawa ng paraan si Netanyahu upang matalo ng naturang pahayagan ang iba pang mga kalaban nitong mga pahayagan din sa Israel. Siyempre, madali lamang itong gawin para kay Netanyahu bilang isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Israel. Dahil sa issue na ito, maaari din siyang sampahan ng kasong bribery at breach of trust. Pagdating naman sa Case 4000, may kinalaman pa din ito sa pagpapabango ng kanyang pangalan gamit ang media. Katakot-takot na pabor ang ibinigay niya sa Bezeq Telecom Israel. Ito ay ang leading telecommunications company sa bansa. Kung ano ang mga pabor na ibinigay niya, hindi na lang binanggit pero syempre, malaki ang kinalaman nito sa mas pagpapaganda pa at pag-angat pa ng naturang telecommunications company. Kapalit naman ng pabor na ito ay ang pagpapalabas muli ng mga magagandang balita sa website ng naturang telecommunications company tungkol kay Benjamin Netanyahu at sa kanyang asawa. Bukod sa fraud at breach of trust, sinampahan din si Netanyahu ng kasong bribery dahil sa issue na ito. Subalit ang lahat ng ito, nang dumalo sa hearing ang Prime Minister ay pinabulaanan niya at sinabi niyang nais lamang siyang siraan ng mga nakakalaban niya sa politika. Ayon kasi sa kanya ay may mga taong ayaw sa kanya at nais siyang mawala sa kanyang posisyon. Nagkaroon pa noon ng maraming mga protesta sa Israel upang panagutin si Netanyahu sa kanyang mga kasalanan. Subalit dahil sa pagsiklab ng digmaan, nagkaroon ng aberya at tumagal pa ang proseso. Sa kabila nito, sinisisi din ng maraming Israeli si Netanyahu dahil sa kakulangan umano ng seguridad ng Israel. Kaya nangyari ang pag-atake noong Oktubre noong nakaraang taon na pinag-ugatan ng nangyayaring digmaan ngayon. Ang sorpresang pag-atake na iyon noong nakaraang taon ay may tuturing na pinakamalala mula ng mabuang estado ng Israel noong taong 1948. Binitbit din ni Netanyahu na ngayon kinikilalang longest-serving Israeli Prime Minister ng Israel ang mga far-right Israeli politicians sa loob ng kanyang pamahalaan. Nagresulta ito ng paglobo ng illegal na settlements ng mga Israeli sa lupa ng Palestine. Ito din ang pinag-ugatan kaya maraming mga Palestino ang nagalit dahil sa mga illegal na residenteng naninirahan sa kanilang teritoryo. Isang taon bago siya mahalal bilang Prime Minister ng Israel, para sa kanyang ika-5 termino ay nagpatupad siya sa kanilang bansa ng mga batas na pabor lahat sa kanya. Ang kanyang far-right parliamentary coalition ay nagpropose ng mga batas na magpapahina sa judiciary ng kanilang bansa. Kabilang dito ang pag-appoint mismo ng gobyerno ng mga judges, paglilimita ng court's oversight kahit pa ang pag-override sa korte. Kasunod nito, bunsod pa din ang nangyayaring kaguluhan. Ang International Criminal Court prosecutor na si Karim Khan ay nag-request ng arrest warrant para kay Benjamin Netanyahu at sa defense minister nito na si Yoav Gallant. Ito ay dahil umano sa karahasan na ginawa nila sa Gaza Strip. Ayaw mahinto ni Netanyahu ang kaguluhan at tila apoy itong patuloy niyang ginagatungan upang mas lalo pang magliyab. Nais niyang papaniwalain ng mga Israeli na ang kanilang bansa ay nasa ilalim ngayon ng matinding digmaan. Ito ang kanyang paraan upang hindi siya mawalan ng kontrol sa Israel at sa mga mamayan nito.
Noong nakaraang linggo na kung saan nanganib ang buhay ni Benjamin Netanyahu sa 10 ng kanyang pamilya dahil sa pag-atake ng mga drones mula sa Hezbollah sa mismong lugar kung saan nakatira ang Prime Minister, mabuti na lamang at wala noon sa nasabing lugar si Netanyahu at ang kanyang pamilya dahil kung nagkataon ay baka sila na ang susunod na pinaglalamayan ngayon kasunod ni Yahya Sinwar ng Hamas. Subalit ayon kay Netanyahu, ang pag-atake na ito ay hindi kagagawa ng Hezbollah, kundi ito ay pag-atake na sinagawa ng bansang Iran laban sa kanya. Ayon sa mga analyst, ang akusasyon umano na ito ni Netanyahu ay nagpapatunay lamang na nais pa talaga niyang idawit ang Iran sa kasalukuyang kaguluhan upang mas lalo pang lumawak at tumagal ang nasasakupan ng giyera. Hindi na lamang ang Hamas, Hezbollah at Houthi ang nais niyang idamay sa kaguluhan. Sa pagnanais niya na mas lalo pang lumaki ang tensyon ay isinasama na rin niya at pinagbibintangan ng Iran. Totoo nga ba ang malasakit ni Benjamin Netanyahu ay para sa kanyang mga mamayan o ginagamit lamang niya ang mga nangyayari ngayon upang iwasan ang totoo niyang kasasadlakan kung matapos na ang digmaan? Pinapahaba na nga lang ba ni Benjamin Netanyahu ang giyera para sa kanyang pansariling interes o sa kapakanan ng taong bayan? Ano sa tingin niyo mga paps? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.